Ayan, so continuation ng ating, guideline. So number 4, high volume and backlog handling. 'Di ba may mga instances na marami talagang mga marami akong na-assign na invoices sa inyo. For example, yung venue let's say is maraming ina-upload, ina-assign ko siya talaga across all members. And to be fair, fina-follow ko yung employee capacity natin or depende sa employee type natin. So for example, for this one, I have assigned 2 new venues sa lahat ng team members na magche-check-in today. So kung mapapansin niyo sa 24 invoices, dinivide ko siya sa 5, pero mas maraming mga full-time. Halimbawa sa part-time, 4, sa full-time, 6. Ganyan. So, gano'n lang din naman yung basis ko. Tapos kung mapapansin niyo, ina-assign ko siya per distributor. Tas hina-highlight ko din yung mga duplicate invoices para tagging niya isa lang din, 'di ba? Gano'n lang din siya. Now, kung halimbawang marami yung mga invoices, hinahati ko rin siya across all members din. Now eto, dito sa high volume na 'to, you have to make sure na ina-update niyo ng maayos yung file tracker natin ng tamang completion or ng status. Bakit? For example kasi nilagay ninyong completed converted, pero yung invoice na yun naman pala is sinend ninyo PEOT, tapos bumalik siya sa queue kasi nga hindi pa naman talaga siya nako-convert, maiiwasan natin in the future yung question, for example kay Oliver or sa akin din mismo, bakit natag siya as completed, as converted, eh nandun naman siya sa queue, 'di ba? So you have to make sure updated si status and also the venue tracker. Kung hindi tapos, indicate also yung reason bakit hindi tapos, 'di ba? Dun nilagay ko rin naman sa remarks and guidelines ano yung mga reason kung bakit hindi yung mga common reasons na puwede niyong i-indicate din. Okey, eto yun. Dito, total number of remaining invoices, okey na hindi niyo indicate kasi as long as naman dito updated accurately yung completed invoices, makita ko naman yung remaining. Yung reason na lang din, yun. Number 5, eto magiging kailangan natin talaga na 'to i-follow ha. Pagdating sa system issues and availability. Ngayon, for example, may mga system issues kayong na-experience, na-encounter. Let's say, for example, ako kahapon, while naka-check-in ako, nasaan na yun? Ayan. So, eto, 'di ba na-experience ko medyo mabagal or nahirapan ako mag-convert talaga nung nag-check-in ako. I reported it sa pinaka-GC. I have to chatter or mention actually ito. 'Yan, sa dev team siya yung nag-aayos din. And then si Olivier para at least aware siya or i-CC niyo na din ako, 'di ba? Para at least if ever na meron din nakaka-experience ninyo nun, indicate niyo na lang din sa Google Form kasi nilagay niyong it was reported, ganyan. Kung walang nag-report or ni-report niyo, indicate niyo na lang din sa Google Form and at the same time dun sa tracker kung bakit halimbawa hindi niyo natapos, let's say, 'di ba, during your shift. Now, for example, ito, if you're not feeling well, unable to continue to work, or an any unexpected situation arises, for example, you have to immediately inform me sa FB Messenger, mas okay. Pero let's say, for example, may emergency talaga, syempre, ako naman, syempre, intindihin ko rin naman na kailangan yung attendan muna yung emergency na ano na yun, 'di ba? Or any unexpected situation, 'di ba? Kung may emergency, kung hindi niyo kaya talagang mag-notify kasi nga siyempre may emergency nga, maintindihan ko naman yon. Then the next day, for example, pagka-check-in ninyo, let me know, um, sabihan niyo ako and at the same time, kailangan niyong i-file yung necessary leave request. 'Di ba meron tayong fina-follow or protocol pagdating sa mga pag-a-approve din ng scheduled leaves or 'pag magli-leave kayo. So same lang din naman yung 'pag nag-file, 'di ba? Kailangan rin may manager's approval. Halimbawa, not feeling well ka or sick leave ka, gano'n rin naman, same filing naman din tayo do'n. Para at least maiwasan yung, tawag dito, ma-assess ko actually yung venues, coverage din ng mga venues kung hindi kayo makakapag-work ng shift na 'yon. Now, for example, let's say gusto niyo na lang bumawi the next day, the following day. Okay, let's say for example hindi talaga kayo not feeling well today kayo, ang pinaka-rule na natin ha, you have to immediately inform me. Kung hindi talaga kaya, halimbawa nasugod, 'wag naman.
The next day, okay yon. Okay na, sabihan niyo ako na hindi ako nakapag-work, but mas okay talaga same day para naa-assess ko yung coverage natin. Kasi given na flexible yung mga employees natin dito kay Wiz, nahihirapan din talaga akong mag-assess, mag-coverage din given na for example may mga new venues pa tayong ring nare-receive, tama? So yun yun. Kung halimbawang gusto niyong bumawi the next day, let's say for example, you have to inform me so that maa-assignan kita ng mas marami, 'di ba? Para, to be fair enough din sa iba or sa lahat sa atin. Kasi kung halimbawang di mo ko sabihan na pwede bang bumawi na lang din the next day, then please expect mas marami talagang venues ang i-a-assign ko sa inyo. Then kapag halimbawang nakita kong hindi pa rin, gano'n rin same number of invoices pa rin yung natatapos niyo, yun puwede kitang tanungin bakit yun lang din yung natapos mong invoices, okey? So yun yun. Number 6 rule or guideline natin is, strict no cherry picking policy. So yung cherry picking kung, yun pagdating sa cherry picking, ibig sabihin ng cherry picking is it means na namimili tayo ng invoice na wino-work natin. Nag-skip tayo ng mga long invoices. So eto maging strict talaga ako dito. Skipping invoices to move to easier venues without proper reporting is strictly prohibited. Okay? So, iwasan ninyo, for example, nag-assign ako today at this moment of time, let's say 5:30 PM. Alam ko kung kailan siya in-upload. 'Di ba meron namang information, upload invoice date, for example. Do'n ako nagbe-base. For example, pasok siya do'n sa pag-a-assign ko sa inyo. Let's say, in-assignan ko, let's say, halimbawa, may 5 invoices do'n. May tinira kang isa. In-skip mo siya kasi mahaba yung invoice na 'yon. The next day na pag-run ko, na-identify ko, tinag mo siya sa tracker nating completed. Okay. Tapos nag-proceed ka sa mas madaling venue para makakuha ka ng mas maraming invoices, for example, na hindi na update ng maayos yung tracker, iba yung na-report niyo sa mismong tracker. I have to check din siyempre, definitely number one kailangan kong tanungin din yung mismong team member, bakit gano'n. Pero kailangan niyo ng iwasan din 'yun kung merong gumagawa sa inyong gano'n, iwasan natin 'yun, ha. Bakit? Para at least ma-ensure natin na walang magiging backlog or any delays sa kahit anong venues na i-work natin moving forward, okey? Kasi mahirap lang din naman din talaga na for example delay na siya, walang tatapos, for example, mahirap yung magko-cover, eh. Okey, for example, yung kay Joshua nangyari nga din talaga, yung isang venue siya yung cover nun. Although talaga kasi yung venue na yun is super lag din talaga and we have to attend din yung mga other important, venues. But it was actually reported kasi ni-report ko rin yung venues na yun na super lag and we have to prioritize other venues. Pero starting today, effectively, immediately, walang magche-cherry pick sa inyo. Wala yung mag-skip para ma-work yung mas madaling venues or invoices, okay? Now, eto na yung pinaka-strict din, ito yung always ko namang ina-advise or mine-mention sa inyo, 'di ba? End of shift responsibility, all team members must ensure that the assigned venues are accurately updated in the tracker. Okay, 'pag not started, you have to include anong reason ba't hindi niyo natapos or hindi niyo na-start. For example, time constraint. Completed, okay nang walang remark kasi completed na siya. 'Pag in progress, you have to indicate as well the incomplete status or yung reason bakit hindi niyo siya natapos. Okay. Number 8 is client responses and follow-up accountability. Dito sa part na 'to, dito kasi yung nakikita kong hindi talaga tayo proactive. So, all team members, for example, naka-check-in na kayo and let's say si Jordan Oliver nakita nyo, wala pang nag acknowledge. Let's say, pagka-click ninyo doon sa invoice, di pa siya tapos. We have to prioritize it. We have to make sure na ipa-prioritize natin siya. It's either kailangan yung ma-acknowledge yung message. Let's say, for example, hindi ko yun na-assignan kasi madalas ako yung kumukuha na, di ba, ng mga with clients response. Na for example, hindi ako naka-check-in or hindi ko pa siya solely, i-a-assign under my name. You have to acknowledge it and you have to revisit the invoice tag under the name, under your name, okay?